Minsan akong nagkaibigang walang inasahan sa isang matandang babae. Hello, ako si Luningning, 28 anyos, isang simpleng delivery rider mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Hindi ko inakalang sa likod ng payak kong trabaho, matatagpuan ko ang isang kakaibang kwento ng pag-ibig at pangunawa na magbabago sa aking pananaw sa buhay. Isang maulan at malamig na hapon nang maghatid ako ng groceries sa isang lumang bahay sa kanto ng Calreal, isang tahimik na barangay sa bayan namin. Bagong-bago pa ako sa trabahong ito, 3 buwan pa lang, kaya't medyo kinakabahan ako sa bawat pagtunog ng doorbell. Ang bahay na iyon ay isang lumang bahay na may mga nakalumang bintana at medyo kalawangin ang mga pinto, parang mga alaala ng nakaraan. Ang pinto ng bahay ay dahan-dahang bumukas at isang matandang babae ang lumabas. Hindi siya ganoon kataas, may puting buhok na maayos ang pagkakagupit at nakatali sa likod ng ulo. Sa kabila ng kanyang mga kulubot ay may ningning ang kanyang mga mata, tila ba may mga kwento ng buhay na nais niyang ibahagi. Hawak niya ang kanyang baston, ngunit matatag siyang nakatayo. Magandang hapon po, binata, mahinahong bati niya. Ikaw ba ang nagdala ng aking mga binili? Tumango ako, inabot ko ang mga dala kong bag sa kanya. Opo, galing po ito sa Fresh Mart ni Ate Mila. Salamat, sabi niya habang pumipirma sa resibo. Napansin ko na maayos ang kanyang mga kuko, may malinaw na nail polish, na para bang inaalagaan niya ang sarili kahit sa kanyang edad. Ilang sandali ang lumipas, bumalik siya dala ang isang maliit na lalagyan na may mga candy. Kumuha ka nito, para sa lakas mo, sabi niya na may ngiting mapagkumbaba. Nagpasalamat ako at tinanggap ang candy, na noon ko palang napagtanto na kahit gaano man tayo katanda, may mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa atin. Habang nagbukas ako ng pinto para umalis, may narinig akong mahinang tugtugin mula sa loob ng bahay, parang lumang plaka. Napatingin ako sa loob at nakita ang malawak na silid na puno ng mga aklat, halaman at antigong muebles. Napansin niya ang aking pagkatingin at mahinahong sabi, ito ang aking mga lumang plaka. Madalas ko silang pakinggan para hindi gaanong tahimik. Tumingin ako sa kanya, hindi ko alam ang sasabihin, kaya't nagpaalam na ako at umakyat sa hagdan. Ngunit bago ako tuluyang umalis, tinanong niya, ano ang pangalan mo, anak? Luningning po, sagot ko. Luningning, isang magandang pangalan. Ako si Aling Mila. Habang paakyat ako sa hagdan, nanatili ang kanyang tingin sa akin. May halo itong lungkot at liwanag na bihira kong makita kahit sa mga kabataan. Hindi ko inasahan na babalik ako sa bahay na iyon kinabukasan, ngunit may kakaibang dahilan kung bakit iyon ang simula ng isang kwento na hindi ko malilimutan. Hindi ko inakala na babalik ako sa bahay ni Aling Mila kinabukasan, pero nang makita ko ang pangalan niya sa listahan ng mga delivery ko, may kakaiba akong naramdaman, parang may hinihintay na bagong kwento ang buhay ko. Pagdating ko sa Calreal, medyo nanginginig ang kamay ko habang dinidiligan ko ang pinto. Nang bumukas ito, umiti si Aling Mila ng parang matagal na kaming magkakilala. Uy, ikaw na naman. Ang swerte ko talaga, ang sabi niya na may halong saya at init sa tinig. Napangiti ako ng mas malaki kaysa sa dati. Narito na naman ang mga pagkain mo, ani ko habang inaabot ang bag. Alam mo, espesyal ko itong in-order para makita kang muli. Bungad niya na nagdulot ng kakaibang kilig sa puso ko. Hindi ko agad naisip ang sasabihin ko. Nawala ang aking mga salita at ang ginawa ko na lang ay ngumiti ng maihalong hiya at saya. Pwede rin naman akong bumisita kahit walang order, sabi ko nang bigla, kung minsan lang naman ay naiisip mo akong kasama. Napangiti siya ng malambing at maihalong tawanan, ang tapang mo naman. Sige, tatanggapin ko yan. Simula noon, naging regular ang mga pagbisita ko sa bahay ni Aling Mila. Paminsan-minsan, tinutulungan ko siyang magdala ng mga dala-dala, o kaya naman ay nagkape kami habang nakikinig sa kanyang mga lumang plaka. Sa bahay niya, parang bumalik ang panahon, may mga retrato sa dingding na itim-puti, mga lumang aklat na may dilaw na mga pahina, at mga halaman na naglalakihan sa bintana. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang mga pangarap noon. Gusto niyang maging mananayaw, pero nasira ito ng mga digmaan. Paano siya naging guro ng literatura, at kung paano niya minahal ang kanyang yumaong asawa na pumanaw na 10 taon na ang nakakaraan. Habang nakikinig ako, tila tumigil ang mundo sa paligid namin. Ang kanyang tinig ay puno ng init at alaala na nagdudulot ng kakaibang kapanatagan sa aking damdamin.
Minsan, habang naglalakad kami sa parke, hawak ko ang kanyang braso habang siya ay may kasamang kanyang baston. Maraming tumitingin sa amin, ngunit parang hindi namin ito pinapansin. Marahil iniisip nila na apo kita, birong sabi niya habang ngumiti. Sige nga, hayaan mo silang mag-isip, sagot ko na may ngiti rin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero unti-unti, naging mahalaga sa akin ang mga sandaling iyon, higit pa sa trabaho o mga kaibigan na madalas akong tawagan para lumabas. Mas gusto ko na ang tahimik na mundo ni Aling Mila, kung saan may kwento, may alaala, at may pag-ibig na hindi inaasahan. Hindi ko pa alam, pero ang mga araw na iyon ay simula pa lamang ng isang kakaibang paglalakbay, isang paglalakbay na magpapabago sa akin ng higit pa sa aking inaasahan. Hindi pa rin ako makapaniwala kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng delivery lang. Ngunit habang lumalalim ang aming pagkakaibigan ni Aling Mila, mas lalo kong naunawaan kung bakit siya naging espesyal sa buhay ko. Hindi lang siya basta matandang babae na may mga kwento ng nakaraan, para siyang ilaw na nagbibigay lakas sa akin sa bawat araw. Isang hapon, habang nagkakape kami sa kanyang maliit na sala na puno ng mga halaman at mga lumang larawan, bigla niyang sinabi, "Alam mo, Luningning, maraming tao ang natatakot sa pagtanda. Iniisip nilang doon na nagtatapos ang lahat. Pero hindi ganoon ang buhay. Nagiging iba lang ito." Tumingin ako sa kanya, napaisip. "Ikaw ba, natatakot ka ba?" ang tanong ko. Huminga siya ng malalim, minsan nga, natatakot ako sa pagiging mag-isa. Pero ngayon, dahil sa mga sandaling ito, nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa. Napatingin ako sa kanyang mga mata na puno ng katatagan at pagmamahal, mga mata na kahit na maraming hirap na pinagdaanan, nananatiling maliwanag at puno ng pag-asa. Sabi ko sa sarili ko, ito ang babaeng gusto kong makilala ng husto. Habang patuloy ang aming pag-uusap, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon na hindi ko inaasahan. Hindi lang ako humahanga sa kanyang karunungan, kundi unti-unti akong nahuhulog sa init ng kanyang presensya. Sa bawat kwento niya, sa bawat tawa at sa bawat malumanay na pananalita, para akong nabibighani. Minsan, habang inaabot ko ang isang aklat na nakalapag sa lamesa, naisip ko na para siyang isang lihim na yaman, isang kayamanang matagal nang nakatago sa isang lumang kahon sa likod ng bahay. At ako ang taong napalad na nahukay ito. Habang papalapit ang gabi, nagsimula akong magtanong sa sarili, paano kung may iba pang mga damdamin ang unti-unting sumusulpot sa puso ko? Paano kung hindi na lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko para kay Aling Mila? Hindi ko pa alam kung paano ko ito sasabihin o kung paano niya ito tatanggapin. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Marami pang dapat tuklasin, maraming pang damdamin ang kailangang harapin, at higit sa lahat, maraming pagsubok ang darating. Ngunit handa akong harapin ito kasama si Aling Mila. Hindi pa man lubusang maipaliwanag ang mga nararamdaman ko, dumating ang araw na naganap ang pinaka-espesyal na pagtitipon sa bahay ni Aling Mila. Isang hapon na puno ng lamig at bahagyang pag-ulan, nagdala ako ng mga bagong libro at saa, handa na para sa aming karaniwang hapon ng kwentuhan. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang kislap ang kanyang mga mata, at ang kanyang ngiti ay tila mas malambing kaysa dati. Nang pasukin ko ang bahay, niyayakap ako ng amoy ng lumang kahoy, mga halaman, at ang malumanay na tugtugin ng lumang plaka na tumutugtog sa bintana. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at palda, ngunit may kakaibang ganda sa kanyang anyo, parang isang reyna na naglalakad sa kanyang kaharian. Habang nag-uusap kami, napansin kong may mga sandaling tumitigil siya sa pagsasalita, nakatingin sa akin ng mailalim ng damdamin. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa init ng kanyang mga titig. "Luningning," sabi niya bigla, "alam mo ba na sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay ko, ikaw ang naging ilaw sa madilim kong mga araw?" Hindi ko muna nasagot. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis, at ang mga salita ay tila tumigil sa aking bibig. Ngunit sa halip na magsalita, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Kumuha ako ng kanyang kamay, marahang hinawakan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang mga palad, isang init na nagpapalambot ng aking puso at nagbibigay ng lakas. "Aling Mila," bulong ko, "hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na nakilala kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong mahalaga sa akin." Napangiti siya, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng kakaibang liwanag. "Luningning, sa edad ko, iniisip ng marami na hindi na tama ang mga ganitong damdamin.
Pero sa puso ko, ito ang totoo. Muli akong yumakap sa kanya, at sa pagkakataong iyon, tila bumagal ang mundo. Ang aming mga puso ay nagtagpo sa isang tahimik na pag-unawa, isang pag-ibig na hindi alintana ang panahon, edad, o mga sinasabi ng iba. Hindi pa namin alam kung ano ang magiging landas ng aming relasyon, ngunit sa panahong iyon, alam naming pareho na may isang bagay na nagsimula, isang kwento ng pag-ibig na hindi matitinag kahit ng oras. Habang lumalalim ang gabi at ang mga tunog ng lumang jazz, mula sa plaka ay bumabalot sa amin, unti-unti kong nadarama ang bigat ng realidad na unti-unting pumapasok sa aming mundo. Hindi madali ang aming relasyon, lalo na't halata ang agwat sa pagitan namin, hindi lamang sa edad kundi pati na rin sa mga pananaw ng lipunan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa kanyang lumang sopa, niyakap ko si Aling Mila ng mahina at naramdaman kong nanginginig siya. Tahimik ang aming paligid, ngunit ang mga alon ng damdamin ay naglalaban sa aking puso. Aling Mila, mahina kong bulong, hindi ko alam kung paano ito tatanggapin ng iba. Pero ako, handa akong harapin ang anumang pagsubok basta't kasama kita. Ngunit tumalikod siya at napailing. Luningning, anak, ang mundo ay malupit. Ang mga tao sa barangay, ang mga kapitbahay, pati na ang iyong mga kaibigan, hindi nila maintindihan ito. At higit sa lahat, natatakot ako na baka masaktan ka. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata, at hindi ko na napigilan ang sarili kong yakapin siya ng mas mahigpit. Hindi kita pababayaan, sabi ko habang pinipisil ang kanyang kamay. Hindi ko hahayaan na maging hadlang ang mga opinyon nila sa ating dalawa. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga tingin ng iba. Isang araw, sa entablado ng aming buhay, dumating ang pagdududa ni Aling Mila sa sarili niya. May mga pagkakataon na nahihirapan siyang akayin ang mga simpleng gawain, dahil sa edad, ang pag-akyat sa hagdan, ang paghawak ng mga bagay, at ang mga sakit na dala ng panahon. Isang gabi, habang nililinis ko ang kanyang mga halaman, napansin kong napapahawak siya sa kanyang dibdib, tila may sakit. Tinawagan ko agad ang ambulansya, at dinala siya sa pinakamalapit na ospital sa bayan ng Liliw. Sa loob ng silid ng ospital, hawak ko ang kanyang kamay, nagdarasal na sana ay gumaling siya. Ang takot sa pagkawala niya ang bumalot sa akin, at sa pagkakataong iyon, naunawaan ko na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ang pagsuporta sa isa't isa sa kabila ng lahat. Nang makabalik siya sa bahay, mas lalo kong inalagaan si Aling Mila. Hindi ko na inisip ang mga sasabihin ng iba. Para sa akin, siya ang lahat. At sa bawat araw na lumilipas, ang aming kwento ay nagiging mas matibay, kahit na may mga unos na kailangang harapin. Hindi ko pa rin malimutan ang naramdaman ko nang matapos ang insidente sa ospital. Ang takot na mawala si Aling Mila ay bumalot sa puso ko ng matindi, parang isang bagyong sumalanta sa aking mundo. Habang nagbabantay ako sa tabi niya, napaisip ako kung paano sana kung hindi ko siya naabutan sa oras ng pangangailangan. Habang nagpapagaling siya sa bahay, madalas akong nagmumuni-muni sa mga nangyari at sa mga pwedeng gawin upang mapanatili naming buo ang aming samahan. Paano kung may mga paraan para maging mas magaan ang kalagayan niya? Ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa tabi ng bintana, hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi, Aling Mila, hindi kita hahayaan na mag-isa. Gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Tumingin siya sa akin ng malalim ang mga mata, at sa kabila ng mga kulubot, kitang-kita ko ang kagandahan ng kanyang kaluluwa. Luningning, anak, minsan natatakot ako na baka sirain ko ang buhay mo, ang mahina niyang sabi. Napahinto ako sa paghinga at marahang niyakap siya. Hindi mo malalaman kung gaano kita mahal. Para sa akin, ikaw ang buhay ko. Ngunit sa kabila ng aming pagmamahalan, hindi namin mapigilan ang mga bulong-bulungan sa aming paligid. Minsan, habang naglalakad kami sa palengke, may mga taong tumitig sa amin ng maihalong pagdududa at panghusga. Isang babae ang lumapit at sinabing, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Babae siya ng iyong lola. Hindi ko inisipang sumagot. Pinili ko na lang hawakan ang braso ni Aling Mila at mabilis na lumayo. Ngunit ramdam ko ang sakit sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sinabi ng babae, kundi dahil sa takot na baka matalo kami ng mundong puno ng panghusga. Sa mga araw na iyon, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi palaging madali. Minsan, kailangan mong maging matatag sa harap ng mga pagsubok, at minsan, kailangan mong labanan ang takot na dala ng mga mata ng iba.
Ngunit higit sa lahat, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko kahit kailan. At ako, handa akong ipaglaban ito para kay Aling Mila, sa kabila ng lahat. Isang gabi, habang tahimik ang paligid sa bahay ni Aling Mila, may isang bagay na biglang bumalot sa aming dalawa, isang lihim na hindi ko inaasahan. Habang nakaupo kami sa lumang sopa, pinatugtog niya ang isang plaka ng paborito niyang musikero, si Johnny de la Cruz, at dahan-dahan akong tinanong, "Luningning, handa ka na bang malaman ang isang sikreto ko?" Napatingin ako sa kanya, ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ramdam ko na may malalim siyang itinatago. "Aling Mila, ano po yan?" tanong ko nang maihalong kaba. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang sinimulan, mahigit 50 taon na ang nakalipas, may isang tao akong minahal ng sobra, ang aking yumaong asawa, si Mang Ramon. Ngunit may isang bagay na hindi mo alam tungkol sa kanya. Naghintay ako sa kanyang mga susunod na salita, halos hindi makapaniwala sa pagbukas niya sa kanyang nakaraan. Hindi siya ang inaasahan ng karamihan. May mga lihim siya na hindi ko kailanman naisip na malalaman ko. Ngunit sa kabila ng lahat, minahal ko siya ng buong puso. Nagpatuloy siya, "Ngayon, habang papasok ang huling yugto ng aking buhay, nais kong maging tapat sa iyo, Luningning. Hindi ako nag-iisa sa lahat ng ito. May mga bahagi ng aking nakaraan na dapat mong malaman para maintindihan mo kung sino talaga ako." Nabigla ako. Hindi ko inakala na may mga bagay na itinago pa si Aling Mila. Sa kabila ng kanyang pagiging bukas sa akin, may mga lihim pa pala siyang pinapasan. "Huwag kang matakot, anak," sabi niya ng mahina. "Hindi ito tungkol sa pagmamahal natin, kundi sa mga pangyayari na maaaring magbago ng lahat." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, at alam kong hindi ito madali para sa kanya. Ngunit sa puso ko, handa akong harapin ang anumang magiging katotohanan, basta't kasama ko siya. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay papasok sa isang bagong yugto, puno ng mga lihim, pagsubok, at pag-asa. At ako ay handang tuklasin ito ng buong tapang. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang pagbabago sa paligid namin ni Aling Mila. Unti-unti niyang ibinahagi sa akin ang mga kwentong matagal nang tinatago sa kanyang puso. Isang gabi, habang nagkakape kami sa lumang kusina, sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang lihim na matagal nang bumabalot sa kanyang nakaraan. "Aling Mila, ano po ba talaga ang nangyari noon?" tanong ko nang maihalong pag-aalala. Huminga siya ng malalim at sinimulan ang kanyang kwento. "Noong bata pa ako, may isang pangyayaring nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ko. Isang lihim na kailanman ay hindi ko nabanggit kahit kanino, pati sa aking pamilya." Nanginig ang mga kamay niya habang inaalala ang mga panahong iyon. "May isang taong minahal ko ng buong puso, pero sa kasamaang palad, hindi kami pinagsama ng tadhana. Dahil sa pangyayari na iyon, nawala ang tiwala ko sa mga tao at natutong mag-isa. Napatingin ako sa kanya, nasasaktan ngunit natutuwa na nagbukas siya sa akin ng ganito. Salamat po, Aling Mila, sa pagtitiwala. Alam kong mahirap ito para sa inyo." Ngumiti siya ng mahina. "Alam mong hindi madali, pero gusto kong malaman mo ang buong kwento dahil ikaw ang naging ilaw sa madilim kong buhay. Hindi ko na kayang itago pa." Habang naririnig ko ang kanyang mga salita, ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala. Ngunit sa kabila nito, naroon ang tapang at pag-asa na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na patuloy na naglalakbay kasama niya. Hindi ko pa alam kung paano ito makakaapekto sa aming relasyon, ngunit handa akong tanggapin ang lahat, ang mga lihim, ang mga sugat, at ang mga pangarap na hindi pa natutupad. Ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang, at sa bawat araw na kami magkasama, lalo kong naiintindihan na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi pati na rin sa pagtanggap sa mga kahinaan ng isa't isa. Habang lumalalim ang gabi at ang mga ilaw sa bahay ni Aling Mila ay nagiging malambing na liwanag, naramdaman ko na ang aming kwento ay umabot na sa isang sukdulan. Ang mga damdamin na dati tahimik na sumisiklab ay ngayon naglalagablab na parang apoy na hindi mapipigilan. Isang gabi, habang magkasama kami sa kanyang maliit na sala, bigla akong natanong, "Aling Mila, sa lahat ng nangyari, paano mo nagawang manatiling matatag?" Napangiti siya ng may halong lungkot at saya. "Luningning, ang buhay ay parang isang mahabang sayaw. May mga pagkakataon na tayo'y nadadapa, ngunit kailangan nating bumangon at magpatuloy sa pag-indak.
Ang katatagan nagmumula sa puso at sa pagmamahal na hindi sumusuko. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko kung gaano siya kaganda sa kanyang pagiging totoo, sa kabila ng mga kulubot, sakit, at mga luha, nananatili siyang isang babaeng puno ng buhay at pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko rin ang bigat ng mga pagsubok na papasok sa aming buhay. Ang mga pag-aalinlangan, ang mga titig ng mga tao, at ang mga lihim na unti-unting sumisiklab mula sa nakaraan ni Aling Mila. Ang kwento namin ay hindi na lamang basta tungkol sa pag-ibig na lumalampas sa edad. Ito'y naging isang laban para sa pagtanggap, para sa pag-unawa, at para sa katotohanan na kahit gaano man tayo katanda, may karapatan tayong magmahal at mahalin. Ngunit, sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabagabag sa akin, handa ba kami sa mga pagsubok na darating? At ano ang magiging kahihinatnan ng aming pagmamahalan sa harap ng mga lihim at panghusga ng lipunan? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim ng hinaharap, ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay hindi magtatapos dito. Ito ay patuloy na ikot sa mga pahina ng buhay, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Malamig ang hangin sa aming munting sala nang muling magtagpo ang aming mga mata ni Aling Mila. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng mga hindi nasabi, mga lihim na tila ba naghahanap ng sagot. Nakasuot siya ng makulay na damit na nagpapakita ng kanyang pagkababae, at sa kanyang mga mata, may halong tapang at pangamba na hindi ko mabasa ng buo. Luningning, simula niya ng mahinahon, alam kong hindi madali ang lahat ng ito, ang pagtanggap ng iba, ang mga pagdududa sa ating pagmamahalan. Pero may isang bagay pa akong dapat sabihin sa iyo. Nanginig ang mga kamay ko habang hinihintay ang kanyang susunod na salita. May darating na tao, pagpatuloy niya, isang bahagi ng aking nakaraan na magbabago ng lahat ng iniisip mo tungkol sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o kung paano ito haharapin. Ang puso ko ay sumabog sa kaba at takot, ngunit sabay rin ang pag-asa na kahit ano paman ang mangyari, hindi kami susuko. Handa ka ba, anak? Tanong niya ng mailalim sa tinig. Handa po ako, sagot ko, bagamat may halong pangamba. Sa mga sandaling iyon, nanatili kaming magkatabi, nakatingin sa lumang plaka na unti-unting humina ang tunog, at sa aming mga puso na sabik sa susunod na kabanata ng aming buhay. Ang kwento namin ay puno ng pagmamahalan, pagsubok, at mga lihim na naghihintay na mabuksan. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng tapang, ang tapang na magmahal ng buong puso, kahit pa ang mundo ay tila laban sa atin. Ano kaya ang darating na bagong mukha sa aming buhay? Ano ang magiging epekto nito sa aming pag-ibigan? At paano namin haharapin ang mga pagsubok na ito? Ang mga tanong na ito ay mananatiling palaisipan, naghihintay ng sagot sa susunod na yugto ng aming kwento. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami titigil sa paglalakbay na ito ng pagmamahal at pag-asa.